Medyo natagalan ako sa pagsukat nito para maiangat ko maging 3D. Para maski pa paano lumutang. Kaya medyo nahirapan. Pero at least nagawa naman natin ang maayos ito. At sa ngayon dire-diretso na gawa natin. Isang bagsak para sa mga kapwa ko pintor dyan, mga beginners, DIY, at sa mga viewers. Mayroon na naman akong bagong content na pwede kong i-share sa inyo, mga lodi. Ito ay ang black and green marble effect. Siyempre gagawin natin itong parang poste, yung dalawang side. And yung pinakang gitna niya is gagawin naman nating 3D wood stone works. Ito po iangat natin para makita natin ang pagkakaiba ng nakalubog at saka nakalutang, kaya mapapasabi natin ito ay 3D. Nai-prepare na po natin to. Nalagyan ko na po ito ng base na white, and syempre nilagyan ko na rin ng masking tape yung both side nya. And syempre ito naman i-piners coating na natin yung black latex. Black latex lang po ang ginamit ko dito. Halos lahat po ng ginamit ko dito ay water base, kaya makikita nyo naman po niro-roller ko na yung black. So after po nyan, pag naituyo po natin, meron ng drying time, ay malalagyan na po natin ang design nyan. Gagamitin ko naman po dyan is white latex yung pinakang design nya para magkaroon ng aspi na sinasabi nating marble. Ang gamit ko naman po dito is yung pencil brush na lapad. Yun po ang kalimitang ginagamit ko, yung medyo manipis. Tulad po ng dati, ipapahid natin ito ng pahalang at saka pabalagbag. Then ikakalat natin ito ng foam hanggang sa pumino ang mga panabi at magkaroon naman ng lining ang gitna. Ganyan lang po proseso niya para makita ninyo kung paano po gawin ang black and green marble effect. After natin ikalat yung white na makapal, so ito naman, nilalagyan naman natin ito ng mga crack hairline. Gamit ko din po dito is white para isang kulay na lang siya. So makikita nyo naman po, binabasag pa rin natin ng konting foam, and lalagyan din natin ng mga lining para mabasag lahat ang mga buo-buong mga nakapahid, para po ito ay may kalat natin ng maayos. Remind ko lang po sa mga gustong makagawa nito, mga nagdi-DIY dyan, mga beginners, wag niyo po sanang hayaan na ang pintura po ay natutuyo agad. Kailangan po natin, pag naipahid ito, basagin po agad natin ito ng foam o pakalatin natin hanggang sa pumino. At makita natin na lumulutang yung gitna at kumakalat naman ang panabi. Yun po ang tamang pumaraan yan. Wag po kayong basta papahid lang ng papahid ng makapal. Kaya po ay maikalat nyo ito habang sariwa pa. Yan, ito po, makikita naman nyo naman po dito. Nilalagyan ko lang po ito ng dark green. After niyang madry, ang latex white, yung dark green naman ay pinalabnaw ko. Ito naman po ay pinahid ko gamit din ay foam para po umilalim yung pinakang haspi niya. So dalawang part na ito, itong dalawang posting ito, ay pag nilagyan natin ng green, ay makikita nyo naman, ito po ay parang green marble na. And after ba-dry po uli ay itong pinahid natin green, lalagyan uli natin ito, papatungan uli natin ng latex white. Palinya naman po, lalagyan uli na ito na parang hairline. So makikita nyo po dito, uti-uting umiibabaw ang puti, and yung mga nauna natin nilagay na design umiilalim, lumalaban ng puti at saka ang berde. Ganun po ang pamamaraan para lumutang ang ating ginagawang marble effect. And syempre mga lods, pag naglalagay po kayo ng ganito, wag nyo hong ihahabol doon sa umiilalim na design. Babalagbagan nyo ito ng white. Ibig ko sabihin po, kailangan po ay wag nyo nga habulin o gagayahin uli yung nasa ilalim. Kailangan naka-slat naman kayo para mag-iba naman ang design. And syempre, para makita ninyo kung paano mapalutang ang ating ginagawang marble effect. And syempre wag nyo na rin dadamihan ang paglalagay ng puti. Ayan, pagkatapos nyan, after natin malagyan ng puti, nalagyan naman ito natin ng
pambasag na kulay. Kulay dilaw naman po ang nilalagay ko. At yun naman pong dilaw na yun po magbibigay ng contrast o magbibigay ng buhay doon sa green and white at black. Yung pagsasama-samahin na po natin sila, lulutang po yung gawa po kasi na meron siyang pang contrast na yellow, pambasag sa lahat ng kulay. So ito naman po, gumagawa naman po tayo ng 3D. Ito naman po ay ginamitan ko po ng wood grain. Kulay po niya is beige. Nagtimpla lang po ako ng beige para ho mapalutang natin uli itong ganitong kulay. So after po natin malagyan ito ng wood grain o malagyan ng design at na-dry na ho siya, lalagyan naman ho natin siya ng sukat na hugis ng katulad ng Stoneworks. Dito po makikita nyo po, baliktaran po siya at syempre yung pinakang bawat kanto niya nilalagyan ko ng dark gray and white para ho lumutang. Merong naka in-bush and meron din nakalubog. Kalimitan po kasi sa mga Stoneworks, ganyan ho, may nakalubog at saka may nakalutang. Kaya ginagawa ko na ito ng paraan, medyo may kahirapan lang ko ng konti ito. Pero pag uhoy nyo ito na pagmasdan nyo at uti-uti nyo ang ginagawa, makukuha nyo rin po ang kabuuan nito at ang buong detalye. Kaya kahit ako po, nahirapan din po ako dito. Pero kahit paano naman po, nagawa natin ng paraan at naipamahagi natin ngayon ito para sa mga ating kapwa pintor at mga nagdi-DIY. Ngayon naman ay nilalagyan naman natin ng shaded ang mga panabi nitong poste para ho siya ay magkaroon ng hugis bilog. Ang lumalabas po dito, kaya ako nilalagyan ng shaded ang bawat panabi and nilalagyan ko rin ng ang gitna ng white na shaded din para ho bumilog. Kung titingnan nyo ho yung pinakang poste niya, medyo bilog na hong tingnan. At kung makikita nyo naman yung gitna ng poste, parang mayroon na rin siyang kislap na nanggagaling sa tama ng ilaw, yung liwanag reflection. Kaya kung makikita nyo, pabilog siya, kita yung both side niya. Ganun lang po pamamaraan para ho makakuha kayo ng idea ng paggawa ng poste at saka ng Stoneworks na 3D. Yan ang po kulay, mas maganda kung ganyan kasing kulay ang nilagay ko para ho kung magmamasdan po ninyo ay kakaiba ho yung dating ng pagka wood stonework niya. At yun mga Lodi, nakaisang content na naman ako na ipinamahagi sa inyo. Sana po may nakakuha ng idea ang binigay ko sa inyo. Maraming salamat po.